Double indicator dichromacy. Urshi. Kamal. Lah. Lah. Lah, kumaano? So, hindi po ba acid base filtration sedimentary? Alin? Yung? Hindi po pwedeng acid base filtration yung tama sa Kasi hindi specific ang acid base. Specific na tanong kasi acid yung analyte. So may acidimetry, may alkalimetry. Okay, settle down. Sira ko nga yung pabat-bat. Should really buy more of these. Wala. Okay. So our last topic for prelims is our double indicator titrimetry. So from the title of the lecture itself, how many indicators will we use? Oh, very good. I'm very proud that you can count. Okay? So what is double indicator titrimetry? So double indicator titrimetry is a method used in acidimetry and alkalimetry. It is a method of determining compositions of mixtures of two acids and bases of different strengths. So in double indicator titrimetry, you can determine the strength of an acid and another acid in a mixture. Okay? Provided that the components have vastly different Ka's or Kb. So in short, double indicator titrimetry only works in a situation when you have a weak acid and a strong acid, or a weak base and a strong base. Pag pareho pong strong, they get titrated at the same time. And kung pareho pong weak, they get titrated at the same time. Okay? So it relies on two pH indicators to detect distinct reaction endpoints. Okay? So the principle is, ito po yung summary ng principle. Kung makikinig kayo, ay dito na lang kayo makinig. Po yung pinamportante. Pag nagtatitrate ng weak acid at strong acid, or strong base at saka weak base, ang unang natatitrate ay yung strong acid or base. They are the first to give away their hydroxide or their hydrogen to form a solution. Only when naubos na ang strong acid or strong base, saka lang maglalabas ang weak acid or weak base ng kanyang hydronium or hydroxide.
So in short, yung unang titration na mangyayari ay para sa strong. Yung sunod, yung weak. Tandaan, ang pang-titrate lagi ay dapat isang strong. So kung strong acid, strong base. So kung strong base, strong acid. Hindi pwedeng pang-titrate ay weak sa weak. Okay? Like for example, our example now is sodium hydrochloric acid and acetic acid to be titrated with sodium hydroxide. We have two indicators, our methyl orange and our phenolphthalein. So the phenolphthalein would detect hydrochloric acid titration because the endpoint of our hydrochloric acid, since strong, is around neutral. Okay? Then methyl orange would detect our acetic acid titration because the endpoint of methyl orange is slightly basic. Okay? So, just for explaining, bakit hindi sabay na titrate ang strong acid at weak acid or strong base at saka weak base? It's because dissociation, your acid or base dissociation, is an equilibrium equation. Meaning, if you recall your Le Chatelier's principle, tanda. Sa Chatelier's principle, once you reach equilibrium, pag binaltan mo yung concentration ng reactants or product sa isang side, magbabackwards or magfo-forwards. So in the case of dalawa, isang strong acid at isang weak acid, mas mahinang mag-dissociate yung ating weak acid. So nangyayari, ang nagdi-dissociate lang ay yung strong acid. At since madaming hydronium or hydrogen, it stops acetic acid from dissociating. So hanggat may hydrochloric acid, siya lang ang magbibigay ng hydrogen. Pag wala ng hydrochloric acid, saka lang magbibigay si acetic acid. Hindi siya sabay because hydrochloric acid pushes the hydronium ion concentration, making the backwards reaction for the dissociation of acetic acid backwards. Okay? In short, hindi po sila sabay natatitrate. Laging nauna yung strong, susunod po yung weak. Okay po? Maliwanag po? Yun lang naman ang kailangan niyong matandaan doon. Bakit hindi sabay? Okay, so ito po ang mangyayari. Sa unang endpoint, balik po tayo. So ang ating sample is acetic acid and hydrochloric acid. At the first endpoint, hydrochloric acid, the strong acid, is neutralized first because it has a higher dissociation constant and releases protons more readily than the weak acid. pH only rises at first, so from acidic, unti-unting mag-neutral. Then, kapag nag-neutral na, kukulay na ang phenolphthalein. Tapos na yung unang titration. Okay? Okay, para po may idea kayo ng sinasabi namin kulay, ito po yun. So, this on the screen, you would see the pH ranges of different indicators. So, sa phenolphthalein, ito, it only gives a slight color at 0.8 to 10. So, around neutral siya magkukulay pink. Okay? Then, methyl orange gives a color of yellow at around 3 to, it becomes orange at around 3.0 to 4.4. Okay. Endpoint. Endpoint po. First endpoint is phenolphthalein. Then, methyl orange yung sunod na kukulay. So, ang unang kulay ay pink. After ng unang kulay, di magpipink, papatak ngayon kayo ng methyl orange hanggang sa magbago yung kulay. Or lumabas yung dilaw. Kaya pinili ang methyl orange at colors at 5 onwards. Hindi sobrang taas ng kailangan. Kasi pag sobrang taas ng kailangan, lampas ka na sa endpoint. Ang endpoint niya is around here. Okay? Pero paano nga po nangyayari equivalence point? At the equivalence point, magka-same ang moles ng ating analyte at ang ating titrant.
basihan ng acid-base titration is pH. Kaya tayo may titration curves. Ang titration curve ng ating strong acid at weak acid ay near neutral. Then weak acid and strong base is slightly basic. Okay. Kaya po naunang pinoptalin, then kapag lumampas, kukulay yung sunod na indicator natin. Okay po. Now, so kapag tapos na yung unang titration, maglapapatak tayo ng sunod na color, ng ating sunod na indicator, which is our second titration, which is our weak acid. Ang nangyayari naman po dito, ang magbabago na po ay ang ating acetic acid. Uubusin na po yung acetic acid. Then, once acetic acid has been exhausted, biglang magpapalit ang pH and it would now reach the second endpoint. So, a different indicator like methyl orange will detect this transition. Okay? So, when titrating a strong acid and a weak base, tatandaan nyo lang po, yung unang titration is the volume required to titrate the strong acid or strong base. Yung una, lagi, ay yung strong. Yung tira, yun yung weak. So, ang mga sample problem dito ay may dalawang volume ng titrant na ibibigay. Isa, dun sa unang titration, yung pangalawa, dun sa pangalawang titration. Okay? Usually, related siya sa indicator used. Okay po? Pero, yung formula niya ay walang pinagkaiba sa direct titration. The formula still used is direct titration. Since yung technique naman talaga is direct titration. Okay? So, wala pong pinagkaiba. Okay? Okay, so paggawa ng double indicator titrimetry, you prepare the sample. Sadya po siyang magkahalo, lagyan nyo ng konting tubig, ilagay yung unang indicator. Hindi po sabay ilalagay yung indicator. Kasi kung sabay yung ilalagay yung indicator, maghahalo yung kulay. Yung unang indicator muna, titrate hanggang sa kumulay or mawala yung kulay. Then, kapag nag-iba na yung kulay, lagay yung sunod na indicator, titrate again. Hindi po, hindi kayo nagpapalit ng flask. So, isang flask lang yon. Yung isang flask, tatitrate nyo, palit kulay. Okay? Take note of the first volume. Lagay sunod na indicator, titrate again. Take note of the second volume. Yun lang. Then, tandaan, yung unang volume, yun yung strong. Yung pangalawang volume, yun yung weak. Pero yung indicator po, hindi po Hindi mawawala yung indicator. Nandun pa rin. Okay? So here on the board, we have a sample problem. Katulad ng sabi ko, direct titration lang din naman po yan. So ang formula nyo is the same. Dapat sa ulo nyo na yung formula by now. At i-quiz lang natin. So here is a sample problem. Ang pinagkaiba lang po, katulad ng sinasabi ko kanina, ay dalawa ang volume nyo. The solution is titrated with blank. Pyrophthalate endpoint is reached after 0.5, 0.15, and the methyl endpoint is reached again after a total of 35. Please take note of the wording of the problem. Hindi 35 ang idinagdag. Tumigil ka lang at 35. So, ilan ang ginamit? So, una, tumigil ka ng 15. Bago, tumigil ka ulit ng 35. Nagets na? Okay, para sa hindi nakagets, 15 po yung una. Then, nag-titrate ka agad na again hanggang nag-35. 35 minus 15, yun yung volume nung pangalawang titration. Okay? Laban. Acetic acid, hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide in a 1:1 manner.
Why it's so black? Ha? Ah, may sagot na. So, solve mo kasi ng iyo. Bago kukumpara mo dun sa standard. Para matutunan mo. Pero may sagot na. Kung tutuusin, may sagot na. Yan ay para sa mga... Para sa mga hindi pumasok. 15 minus 35 is 10. Pareho. Or bulok akong mag subtract. Nice. Minus 15. Okay? Answers on the board and on your book naman. So, all you have to do in problems like these is to simply assign the volume for the strong and the weak acid. In our case, the strong acid needed 15 ml. So, that was PP 15. 15.03. For our weak acid, 35 minus 15, 20 ml was used to titrate our acetic acid. So, same naman, 0.02 over 0.05. Okay? Please take note that the concentration of the titrant does not change. Because you use the same titrant for the whole titration process. Hindi nagbabago yung concentration ng titrant. So, dapat laging pareho ito. Hindi rin po dapat magbabago ito kung siya ay liquid. Ito lang ang nagbabago. Palitan natin ng kulay. Kulay green. Ito lang po ang binago. Concentration of the titrant did not change. The volume of the analyte did not change as well. Only the amount of sodium hydroxide used to titrate the sample changed. Okay po? Klaro? Okay, you can do one on your own. Okay. Saan po nakuha yung volume na Nalin. 0.05 liter?
0 point? Ito. Okay. Try this one. That is the first sample problem. Yan yung walang solution. Try nyo ng inyo. Tinabuhan mo din ako ng word. Ano nilagay mo? Sorry sa iyo. Meron din ako din eh. Nakakatayan niya. Ay, Skin ay ano lang. Ganun, work. Ano yan? Ayan, biglang nagkagalit. Parang pulugo. Eh, salicylic acid. May mga mas stronger naman types na salicylic acid. May salicylic acid naman din ako gusto mo. Kumuha ka na lang ng sarili mong paste. Salicylic. Hindi, yung actual na magko-compound ka ng salicylic acid paste. Tubig sa salicylic acid lang naman yun. Ang problema ay hindi kakainin mo siya. Yun lang. Hindi, susugat din. Susugat. Yung wart lang. Yun yung pinapatagtagan niya. Tinry nun. Hindi, mas sabi ay mas Lalong hindi, mas efficient kapag madami. Kasi malami or kukunti isang bayad. isang. Bayad. Yung mga Bayad? laser or Ay, hindi cryo. naman madami yung iyan. Iisa nga. O, hindi pa natin niya natin kung hindi din naman. Ayun. Sabagay, tago naman ang Hindi, wala naman natingin masyado sa leeg. Masira akong aking pamalo. Ayaw mag-fold. Tinanong na lang. May nakalimutan akong idagdag sa formula kanina. May reacting ratio dapat din eh. Pero 1:1 din naman. So it doesn't change the answer. Nakalimutan ko lang isulat. So isusulat ko na ngayon. Tanong na ko yun to kanina. Bilang hydrogen. H2SO4. Eh, ito din nga pala ang sodium carbonate. Parehas. How many percent is done? How far are you na? Patapos na ba? Or tapos na mag-solve? Si Marie.
Diba, bago ka magsagot, convert mo muna lahat sa liters. Ayoko lang sila maraming buksan. Diba? Pero pala. Multiply dito. Better lang eh. Multiply mo. Okay, laging sa first yung Bakit ganyan? Ganun din naman man gusto mo. Tama. times pala. Walang minus, so direct titration. 0.03. Oh, diyan tama. Tama ka. Minus pala. Yung pinakauna lang imamayos. Times pala to. Cancel lang yun. Divide 1,000. 1,000. Okay naman lahat ang cases nila. M to na M. Divide point 1. MHC. Cancel mo na yung point 1. Cancel. Okay, the answers are on the board. Similar to earlier, it's an identical problem. Just assign the values for PP and MO. PP is the strong acid for hydrochloric, and MO is the second titrant or the second titration for the weak acid. Our strong acid is hydrochloric acid, hence hydrochloric acid will use 20 ml. 1:1 naman po over the amount of solution 100 ml, concentration of 0.02 moles per liter. Then do the same for acetic acid, but please take note that 50 ml was added. It stopped at 50 ml, so 50 minus 30, 20. Mali. 20. Bulok mag... Hindi. Mali lang yung nakasulat. Yun ang sagot. Mm. Sa exam, times sa 50 minus 20. So 30 ml was used in the acetic acid titration. Then 0.03 moles per liter ang ating acetic acid. Any questions about the process? It is a direct titration process, so you should already be familiar with the formula. All that changes is there are two volumes assigned to a weak acid and a strong acid. Okay po? Okay? Next. Let's skip this problem. You can solve it on your own. Take note for this one, it uses sulfuric acid and the titrant is sodium hydroxide. So, there is a different reacting ratio. Kaya nyo na yan. Malaki na kayo. Next. Next, we have a mixed base titrimetry. Okay. For our... Wala ba? Hindi.
Babalik lang kayo. Yan. Meron yan, galing. Okay. Page ano? 64. Mixed base titrimetry. Okay. Now, for our mixed base titrimetry, there are certain combinations of a strong acid and a weak base that would make the double indicator titrimetry a little bit more complicated. The combinations involved is your carbonate, your bicarbonate, and your hydroxides. Okay? The complicating salt here is sodium carbonate. Okay, or carbonate. Okay? Now, double indicator titrimetry is a method to analyze mixtures containing carbonate, bicarbonate, and our hydroxyl, or our hydroxide. It uses two indicators, our phenolphthalein and our methyl orange, and these detect different endpoints corresponding to the stepwise neutralization of the species by a strong acid, usually hydrochloric acid. Okay? Ngayon, this is how it is complicated. Okay? Sodium hydroxide. If you add hydrochloric acid, it neutralizes at around 7. Okay? You already are familiar with this. Kinonduct nyo to, kita nyo, nagkulay pink yung solution nyo. Nagkulay pink. Nagkulay pink yung inyong solution. Nawala yung, in this case, mawawala yung pink. Or mag-i-slight salmon pink siya. So, sodium hydroxide, when reacting with hydrochloric acid, it neutralizes at around 7. Sodium bicarbonate. So, carbonate po yung, bicarbonate. When you add hydrochloric acid, sodium bicarbonate is a weak base. Hydrochloric acid is a strong acid. Therefore, the pH is around 4 to 6. Slightly acidic. Slightly acidic. Now, the complicating salt here is carbonate. Sodium carbonate does not dissociate in one step. It forms sodium bicarbonate, then it would have another sodium bicarbonate that would again react with hydrochloric acid. Okay? So what happens here is if you titrate sodium carbonate, it would reach an initial endpoint in which all sodium carbonate is consumed and transformed into sodium bicarbonate. pH is around 7. Because sodium bicarbonate, a salt, is relatively a weak base-ish. Since you have sodium carbonate, again, carbonate can still be titrated. It can now be titrated again with hydrochloric acid to form carbonic acid, which is acidic in pH. Sorry, yan. Okay? So, ang nagpapa-complicated sa carbonate is dalawang beses siyang natatitrate. Natatitrate siya sa unang hanggang mag-neutral, which is phenolphthalein. Then, natatitrate ulit, yung tira niya, magiging bicarbonate siya eh. Bicarbonate, matatitrate ulit hanggang sa mabuubos yung bicarbonate, which is acidic. Okay? So, ang nangyayari, kapag naghahalo tayo ng hydroxide or bicarbonate, parang magkahalo yung data natin. Kasi, natatitrate siya pareho sa phenolphthalein, bago yung isa hindi sa methyl orange.
Okay? So, ito po yung logic, pero ito lang yung susundin ninyo. This one. This table has everything you need. Kung hindi nyo naintindihan yung principle dahil bulok yung nagtuturo, ito ang kailangan nyo sauluhin. Most important dito is the volume of acid. Kasi dito kinukuha kung anong volume ng acid ang gagamitin nyo sa calculations. Okay? So, balikan natin yung kanina. We have 3 compounds. Okay, we have 3 compounds. Magsimula tayo sa hydroxide. At sodium hydroxide, kapag tinitrate nyo with phenolphthalein, tapos na. Pagpatak nyo neutral, tapos na. Kahit magpatak kayo ng methyl orange, hindi na siya masyadong kukulay kasi wala nang hydroxide. Okay? So the end point is neutral na po. Volume PP lang yung kailangan ninyo. Saan po kinukuha tong volume PP at volume MO? Yan po ay sa volume ng indicator. Sa titration gamit yung indicator na yon. So ang gagawin niyo po, maglalagay kayo ng phenolphthalein, magtatitrate kayo. Pag nag-iba na yung kulay, yun yung volume PP. Sunod, papatak nyo yung methyl orange, magtatitrate ulit kayo, pag nagbago na yung kulay, yun yung volume MO. Maliwanag po ba? Hindi kayo magbabago ng titrant, magpapatak lang kayo ng indicator. Again, para maliwanag, before you start titrating, phenolphthalein. Titrate, palit kulay, record. That is volume phenolphthalein. Patak ang methyl orange. Titrate. Pag natapos, volume methyl orange. Maliwanag po ba? Okay. So balik tayo. For hydroxide at phenolphthalein, titration, tapos na siya. Kasi neutral ang strong acid, strong base. At the phenolphthalein endpoint, tapos na. Kahit magpatak ka ng methyl orange, instant magpapalit ang kulay nun, irrelevant na ang methyl orange. So if you want to determine the concentration of hydroxide, it's only volume of phenolphthalein titration. Okay? Okay po. Okay. Okay, sige. Next. Next, we have our, lilikdang ako ha, bicarbonate. Okay. Bicarbonate only starts being titrated at neutral pH. So kapag nagpatak ka ng phenolphthalein, kulay agad kasi neutral yung bicarbonate. Okay, walang bearing ang phenolphthalein. Pagkapatak mo, uy, pink, tapos na. Wala ka pang tinatitrate, pagkapatak mo, uy, slightly pink na. Wala kayong itatitrate sa phenolphthalein pag bicarbonate. Kasi neutral ang bicarbonate. Para malamang ubos na ang bicarbonate, magpapatak naman kayo ng MO. So at MO, itatitrate mo, yun ang volume ng bicarbonate. So ang gagamitin yung volume for bicarbonate is volume of methyl orange titration. Liwanag? Naintindihan so far? Kasi pag bumaba ako dito, magiging complicated na. Ito yung simple, mag-isang hydroxide, mag-isang bicarbonate. Okay, naintindihan? May tanong po ba? Maliwanag po ba? Yes po. Pink po agad pagkapatak doon sa bicarbonate. Pink agad. Nilagyan ng Methyl orange. Mag-iintayin mo magbagong kulay. hanggang, ano pong kulay yun? Yun po yung dilaw na sinasabi mo. Hindi. Baliktad. Patras yung kulay. So, ang iintayin mo ay... Hindi naman white. This one, orange. Pag ganun ka pa-acidic ka. Ang titrate mo yung hydrochloric acid, di patras ka. Magsisimula kang dilaw, iintayin mo mag-orange. Akala ko po siya pagtatakbo ng pinagtalin, pink na. Pink na. Tapos kapag po Patak ka ng methyl orange, yellow. Bago atras ng yellow, bago atras ng orange. akala ko po pink pababa. Hindi. Kasi, ang endpoint kasi ng phenolphthalein, pink. Yung any other, pag nag-colorless na, wala ka na makukuhan data kasi wala na. Kaya ka magpapatak ng methyl orange, itong papatamaan mo. Orange po ang iintayin.
Orange. Magsisimula siyang dilaw, then ihintayin mong mag-orange. Pag pinoptalin, magsisimula siyang dark pink, mag-iintay ka maging colorless. Or disappearance of pink color. Saan ako? Okay. Questions? Any questions? Aapak na ako ng carbonate. Carbonate yung 2 steps. May tanong po ba? Okay. Sige. Kung kanina, sa methyl orange lang, at yung isa, sa pinoptalin lang, ang carbonate, pareho kukulay sa pinoptalin at sa methyl orange. Okay, how carbonate behaves is, di carbonate tayo. Pagpatak mo ng PP, dark pink yon, meaning basic. Okay? Pag tinitrate mo siya, hanggang PP, hanggang mag-colorless, naubos yung carbonate. Naubos yung carbonate. Pero, tandaan nyo, ang carbonate, nagiging bicarbonate muna. So, hindi pa talagang ubos. Okay? So, at PP, partial lang nakasulat kasi at this stage, carbonate became bicarbonate. So, at this stage, di colorless. Pag nagpatak ka ng MO, slightly basic yon, or at neutral pa. So, it starts yellow, then papatakan nyo ng MO naman. Magta-titrate ka ngayon hanggang marating yung MO endpoint in which bicarbonate, H2CO3, has been fully converted into carbonic acid, which is acidic. Wala na. At this stage, ubos na yung base ninyo. Acid na lahat, kaya complete na po ang titration at methyl orange. So, anong kukuning value dito? Since it is a two-step reaction, it titrates at phenolphthalein and it titrates at methyl orange, maalin sa phenolphthalein at sa methyl orange ang gagamitin mo. Pag pinagkumpara nyo ang volume ng PP at saka MO, pareho lang yung volume na yon. Kasi hindi nagbago yung amount ng sodium carbonate, naging bicarbonate lang. So in terms of amount, pareho lang. Kalahating titration sa methyl orange, sa phenolphthalein, kalahating titration sa methyl orange, they are the same amount. Okay? So para makuha ang volume of acid, it's either twice phenolphthalein or twice methyl orange. Huwag yung pag-a-add ha, huwag yung pag-a-add. Bakit hindi pag-a-add? Kasi mamaya nakakalito. Pwede naman. Kasi phenolphthalein lang yung kailangan mo eh. Pwede naman. Basta sure ka na carbonate lang yung laman nun. Mamaya, pag may ibang kasama, kailangan mo mag-titrate ng methyl orange. Question so far? Sabaw na? No. Yes po. Okay. H2CO3 to H2CO3. Ay, sorry. HCO3 lang yon. Sino siya? Pwede. Okay po? Okay? Sasabak na tayo dun sa combinations. Okay, yan. Combination naman. May magkahalong dalawang base. Okay? Una, magkahalo ay hydroxide at saka carbonate. Okay? Tandaan nyo,
ang hydroxide sa PP ubos na. Pero ang carbonate sa PP kalahati pa lang. So at PP, ubos na ang hydroxide, kalahati ng carbonate na ubos na rin. Pag nag-MO ka, wala ng hydroxide, ang tinatitrate mo na lang ay bicarbonate, yung equivalent sa ating carbonate. So, pag pinagkumpara natin ang volume ng MO sa PP, mas marami sa PP. Kasi doon, hydroxide at saka carbonate. Sa MO, carbonate lang. So, paano kunin ang volume ng carbon? Ang volume ng carbonate ay twice nung MO. Twice nung MO. Twice nung MO. Kasi na-titrate siya sa PP, na-titrate siya sa MO. Ang MO ay carbonate lang. Carbonate lang ang MO. Hindi nyo pwedeng doblehin ng PP kasi hindi nyo pwedeng gamitin ng PP kasi may kahalo siyang hydroxide. Okay? Sir, pwede rin kung yung PP po, divide 2 dun sa volume ng MO. Hindi. Divide, hindi. Hydroxide sa carbonate po, hindi na po lalagyan ng gagawin ng PP. Hindi, gagawin pareho. Matatitrate siya sa PP at matatitrate siya sa MO. Ha? Hindi. Hindi twice as much. Dodoblehin nyo yung MO. Kaya MO ang dinodoble, carbonate lang ang laman nun. Kasi pag hydroxide ang pinagbasehan mo, magkasama doon ang carbonate at saka hydroxide. Kaya for carbonate, MO lang ang gagamitin. Then, para makuha ang hydroxide, ipagmaminus nyo lang yung PP at saka yung MO. Kasi ang natitrate ng MO ay carbonate. Ang natitrate ng PP, hydroxide at carbonate. Pag pinag-minus mo yon, hydroxide lang ang natira. Ang makukuha po dun is negative or is Positive, positive yun. Kasi mas madami ang PP sa MO. so times 2 ang PP ng volume ng MO. Sa PP, may kahalo na. Basta sa CO3, madami. Kasi Tapos ang OH dapat, OH yung may sobra kaya mamayos ka. Okay. Yun lang yun. Hige, isipin nyo. Sir, yung ito po dun is Twice. Twice MO. Twice. Twice the volume of MO. Kasi, ang MO only titrates half the carbonate. So, pag dinoble mo yan, mabubuo mo yung carbonate. Kasi di ba carbonate by carbonate by carbonate to, ano. so pag ang ginawa ni MO dun sa PP, kompleto na po yung OH. Wala nang bearing si OH sa MO. Ubus na siya bago dumating ng MO. Kasi sa PP, ubus, tapos na siya. Wala na siyang contribution sa MO. Hindi po mababang pH ng OH. Neutral na siya. Kasi endpoint ng PP ay neutral. Wala na rin pong bearing dun yung metal orange kahit mag-add po. Ang makikibula na po is Makaka-titrate ka pa ng methyl orange kasi may tira kang bicarbonate. pero pag kinad po, hindi na po magagalaw yung neutral na po. Hindi na. Ubus na kasi yung OH. Okay? Katulad ng sabi ko sa inyo, pilitin yung intindihin, pero kung priority at priority lang, ang kailangan nyo lang sa uluhin ay ito. Pag sinaulo nyo, makukuha ninyo yung sagot nang hindi naiintindihan yung paano nangyari. Pero ang gusto ko maintindihan nyo, bakit ganon? Okay? Yes.
Wait, ano? Yes. Kasi, carbonate, half lang yung natatitrate sa carbonate. Sa PP. Yung rest sa MO. Oo, kasi ang flavor sa Mas madami lang yung volume ng PP. Mas madami yung volume ng PP kasi may hydroxide. Kasi nung pinagkama sa PP, partial pa lang yung stuff. Hindi siya natapos. Kasi, bakit nga? Alin, bakit hindi natapos yung carbonate? Hindi siya natapos kasi pag naubos na yung carbonate, neutral na. Hindi mo na masasabi na gumagana pa yung titration kasi nag-colorless na yung pinoptalin. Magpapata ka na ng methyl orange para makita mo yung continuation. Double titration. Hindi, double titration. Nag-pinoptalin ka, nag-MO, double titration pa. Wala agad sa PP. Hindi na. Nga, pag nawala agad sa PP, hindi na double titration yan. So yung una pong dalawa. Hindi. Ano yan? Direct titration to. Galing mo ah! Bale, ano po kulay sa PP? Nang Yung orange plus carbonate. Okay. kulay, Sa una, disappearance of color. Arizona po. Ito, disappearance of color. Tapos, pag pinatakas mo ng metal orange, Yellow, tapos nasuwayin yung mag-orange. Pink, colorless. Patak ng metal orange, yellow, titrate, orange. Pink color. Okay. Kulay-kulay method muna. Kulay-kulay. Pinoptalane. Kung magkahalo ang hydroxide mo at saka carbonate, which are both bases, basic yon. Okay? If you start titrating hydroxide and carbonate, it would end up at an equivalence point of around 7. At this point, ubos na ang OH. Pero, may carbonate ka pa. Yun nga lang, hindi mo nakita. Kaya ka magpapatak ng methyl orange, magdidilaw. Pag nag-orange na, ubos na yung inyong carbonate. Endpoint na. so pagpatak ko ng unang pinoptalin, ay pink agad. Katulad po ng carbonate na. Pagpatak po ng metal orange, yellow po agad. Di, mauubos yung kulay. Yellow. Yellow agad. Tapos, kapag bababa mo ka, yan. Itong endpoint. Ano double titration tayo? Possible po na pag pinatakan pa po ng mas metal orange, magbibig na. Pwede. Sabihin, over-titration ka na. Overstep ka na. Kasi naka-indicate 3 to Sir, kapag po ay na-overtitrate mo na metal orange, wala na pong carbonate, may hydroxide. Wala na. Ano na? Excess amounts of hydrochloric na. Hindi naman HCl na lang. Kumbaga, ubos na. Ubos na. Wala nang inyo-neutralize ang hydrochloric acid. Kaya, kulay na lang ng hydrochloric acid yan, which is very acidic. Okay? Kung nahihirapan po kayong intindihin, hindi kayo nag-iisa. Lahat ng batch, ito na yung sa acidimetry, this is challenging kasi may mga relationships nga. Kasi isipin nyo pa bakit ganun eh. So, it's a little bit more challenging than other types of titration. Okay? So, yon ay mixture pa lang. Okay? Sunod tayo. Sunod. Kanina, hydroxide at saka carbonate. Ngayon, carbonate at bicarbonate. Okay. Pag nagpatak tayo ng PP, nauubos natin yung carbonate. Hindi nagpa-participate ang bicarbonate sa PP titration. It only starts being titrated at a neutral point.
Okay? Then, kapag nag-methyl orange naman tayo, natatitrate na pareho carbonate at bicarbonate. So, pag pinagkumpara natin yung values, sa PP ko konti. Kasi carbonate lang ang natitrate doon. Madami sa MO. Kasi carbonate at bicarbonate ang nandun. In terms of getting the volume of acid, kung gusto natin is carbonate, edi doble lang ng PP. Kasi doon lang siya nag-participate. Pag gusto natin ay wala ng internet. Kapag gusto natin ay bicarbonate, ima-minus natin yung MO sa PP. Hindi po magne-negative yan kasi mas madami ang MO sa PP. Okay? Sige. Tatanungin ko kayo kung naintindihan nyo ang mga pinagsasabi ko. Okay. Okay. Ikaw. Tayo. Okay, tayo. Ang hydroxide, saan natatitrate? Sa phenolphthalein. Good. Sunod. Ikaw. Ang carbonate, saan natatitrate? PP at MO. PP at MO. Ikaw, Toy, na naka-headband. Ang bicarbonate, saan natatitrate? Sa MO lang. Okay, sunod. Okay, very good. Ikaw. Ito yung may kamukha sa second year. May kamukha to sa second year. At least, estudyante ang kamukha mo. Yung isang kamukha ng estudyante, parang kamukha niya yung staff. Kung pag nakita niya, third year siya, kamukha niya yung head staff sa PFMO. Okay. Tanong. Kapag magkasama ay hydroxide at saka carbonate, saan mas madami? Sa PP o sa MO? Pag magkasama ang hydroxide at saka carbonate, saan mas madami ang makokonsume? Sa PP o sa MO? Hindi. Sa PP. Malamang. Nandun yung sisilipin mo dapat ay ito. Itong table na ito. Okay. Sige. Okay. May tanong po. Ano? Doon po sabi niyo sa pag nag-add na baby siya, carbonate, tsaka bicarbonate. Maghihintay po munang man-neutral yung bicarbonate bago po mag-MO? O hihintayin po mag-partial yung carbonate? Pag nag-neutral, partial na yon. So at 7, yung carbonate, lahat naging carbonate na. So, maalin po sa dalawang pagbasehan, then magpuproceed na po sa MO? Anong maalin? Sabay po ano? Hindi magpa-participate ang bicarbonate sa PP. Wala siyang ginagawa doon sa unang titration. So, ano pong kulay po pag partial ng carbonate? Magsisimula siyang pink bago magko-colorless. At that point, lahat bicarbonate na lang ang laman nun. Hindi. Yung kalahati ng carbonate. Nakakalito kasi yung carbonate nagiging bicarbonate din. Diga po sir, kapag complete ay colorless. Dito po ay partial. Colorless pa rin po. Hindi. Ang sinasabi kasi ng partial dito Naubos. is kung tapos na yung titration niya. So pag sinabing partial, kalahati pa lang ang natatitrate. Kaya partial. So at PP, kalahati lang matatitrate. Partial, pagdating mo ng MO, complete. So, pagdating po ng partial is pink pa rin po. Hindi na. Colorless na. So yung bicarbonate po from neutral, diretso complete.
pagpatak ng MO endpoint, ubos na siya. Pagpatak ng MO, isang patak. Alin? Ito? Kasi pag may carbonate ka, basic pa yun. So matatitrate mo hanggang maubos lahat ng carbonate, ma-transform into bicarbonate lang. So, pag nag-colorless, partial pa lang yung nakapagod. Then, kapag patak ko ng MO, gano'n pa kadami. Kahit isang patak. Complete na parehas. Alin yan? Yung Magka-complete kasi parehas. ano ka na? Ito. Di patakan ng PP, kulay pink. Pag natapos, colorless. Pag patak mo ng MO, yellow siya, uubusin mo ngayon hanggang mag-orange. Ang sinasabi nito is, pag nag-endpoint, anong meron? Complete na ba or partial lang? Hindi yung pagpatak, pagka-change ng kulay. Partial at saka neutral. Okay. Pag complete na, wala na. Kaya pagpatak mo ng sunod na kulay, automatic na hindi na magbabago yung kulay. Wala ka nang itatitrate kasi complete na. Kapag sinabing partial naman, kalahati lang yung natatitrate. Yung sunod na step, mako-complete mo na yung titration. Kahit po white Ay, color. sir, but Colorless na. carbonate na bicarbonate pa rin. Complete po siya parehas. Okay. Kasi, White and taas. sa PP titration, carbonate lang ang nagplay-play ng role. Diba? So, pag naabot mo yung PP titration, lahat ng carbonate naging bicarbonate na, neutral na. Pagpatak ng MO, saka mo mauubos pareho. Dodrawing ako ng garne. Nag-yellow. Kapag naging orange, complete na. Okay? So, ito. OH. It starts at basic. It would end at neutral. So, ito, PP lang. Okay? Bicarbonate starts at neutral, ends at acidic, MO. Okay? Okay? Okay. Bicarbonate starts at basic, ends at neutral. This is PP. At this point, hindi pa siya tapos. It becomes bicarbonate in which it titrates to acidic, MO. Kaya po ang carbonate is PP and MO. Okay? So, in a combination of hydroxide plus carbonate, it starts at basic at the PP, OH is complete, and carbonate is 1/2. And from neutral to acidic, MO, this is the other half of carbonate. Then, for carbonate and bicarbonate, it starts at basic, it ends at neutral. Here is 1/2 of carbonate. And from neutral to basic, the other half of carbonate and bicarbonate. So, sa neutral po niyan, bicarbonate po. Apo, puro bicarbonate ito. At this point. Hindi naman talaga neutral, pero around that point. Okay, may caveat po tayo. There is no combination of hydroxide and bicarbonate. It's because they interact with each other, giving you a floating endpoint.
you cannot titrate a combination of bicarbonate and carbonate. Bicarbonate and hydroxide. Okay? Picture na. Sample problem. Okay? Wala naman pong mahirap sa pagko-compute nito. Kasi direct titration lang ulit. Ang mahirap lang dito, anong volume ng acid ang gagamitin mo? In which you should refer to this table. Pero sa exam, walang reference. Siyempre, practice lang eh. Practice lang, tira. Pukpukan kami sa kabila. Double indicator. Madugo naman talagang double indicator. Yung ba yung dalawa yung ano? Okay. Point niya, no? Dalawang equivalence point. May carbonate, may bicarbonate, may hydroxide. Lalab kaya nila yun? Hindi. Hindi ginagawa. Hindi yung ginagawa sa lab. Alam ko. Hindi yung ginagawa sa USP. Bakit part ng ating curriculum? Application ng double indicator. Kaway ko, tinuro sa UST. Kaya ako tinuturo din eh. Kamusta nga ang kapen? Nakakadagdag mo lang. Tapos na sa daan. Hohoba. Nung panahon nyo ganyan, yung Pink Panther. Ano ba yung movie? Yung movie na Pink Panther, yung sinashampuhan niya bago, ulit yung sinasabi, hohoba. You like the shampoo? It has a hohoba. Ang pagdalag ng pantal yung Kanta. May kanta na Pink Panther. nalakad ng... Yun nga. Yun yung kanta ng Pink Panther. Pero isang ano lang, scene lang lagi. Putol-putol. Naimik yung Pink Panther? Ha? Naimik? Hindi, yung movie na Pink Panther ay yung comedian. Pero yung animation na Pink Panther, hindi siya naimik. Hohoba. Parang detective siya dun sa comedy yun. Dami po na hindi nag-register sa ano. Sa fourth year. Na? Register saan? Eh di hindi sila kasali, jujote sila. Sinabihan naman sila na pag hindi sila nag-register ay jujote sila. Siguro. Diyan sa... Ilan na lang dito? 9. Sila lang ang gana. Ay paano ngayon lang pumatok yung na pwedeng hindi mandatory yung... Bakit mo na ibang batch? Oo nga. Hindi. Kasi this year lang naman talaga lumabas na Ang alam ko nga, mandatory yon kasi pharma eh. So mandatory kang mandatory member ka ng org. Hindi pala. Nilinaw ng OSA na hindi pala mandatory. Kung pumutok na balita na hindi mandatory, bakit ako magaan? Hindi natin bibigyan ng award sa ganun. Bibigyan mo yung officer. Hindi naman talaga sila bibigyan dahil lang member sila eh. Hindi kita, ang ginagawa naman natin na lagi, dati binibigyan. Singit ang singit. Ako nga eh. COMEX Awards. Pero pala yung Comex. Tapos din naman sa basic kahit pilahan.
Oh, may paanan din yan. So, sa carbonate. Ano yun? Dahil mga flavor. Please take note. Please take note. Carbonate reacts with sodium with hydrochloric acid in a 2:1 ratio. 2:1 ng carbonate. Negative 2 yun, no? Adjust your calculations accordingly. May mute naman ako.
Okay, in this problem, we have a mixture of carbonate and bicarbonate. So the formula for carbonate here is PP only. Then for bicarbonate, it is MO minus PP. Sorry, PP only, not twice, di ba? Okay? So, yun lang. So, M carbonate equals 0.2 hydrochloric acid. Ilan ang nagamit ng hydrochloric acid? 15 ml. Pinophthalane, PP only times 2. 2 times 15 times reacting ratio po. 2 HCl is 1 carbonate. Sabi ko sa inyo kanina, ang carbonate at hydrochloric A2 is to 1. Carbonate, negative 2. Chloride, negative 1. Dalawa. Babalance. Magbabalance. Over 100 ml, 0.1 liter, MCO3, So, mali 0.2 times 30. Oops, hindi 30 yun, 0.03. Iba lang solution. Ika-convert. 0.03 divide 2 divide 1. Divide 0.1. Wait. Mali yan. Wait lang. Wait lang, ate. Wait. Na? Mali lang ang lagay ko sa calcu. Or 35 minus 50. After a total, so 35 minus 15. 0.2 times 0.03 divided by 2 divided by 0.1. Okay. 0.03 molar. M bicarbonate equals 0.2 times ang MO natin ay 35 minus 15. Minus 15. So, ilan yon? 20 minus 15, 5. 0.00. Galit na galit siya, oh. Carbonate po at saka hydrochloric ay 1:1. Then, 0.1. 0.2 times 0.005 divided 0.1. Okay. Saan po masarap ako yung 5 ml. Okay, kasi ang MO ay 20. Galing siya sa 35 minus 15. Ang PP ay 15. Ang bicarbonate ay MO minus PP, so 20 minus 15, 5. Galing to. 2 times 15? Carbonate, bicarbonate, 2 times PP. Kaya nga pinapasa ulo yun eh. Yes po? MO talaga, 20. Kasi galing siya sa 35 minus 15. Bago 35 minus 15, minus 15 times. I like how you take pictures kahit naka-upload sa YouTube. Upload nga pala. Sir, copy. Sige, sabi mo eh. Sure.
Palike naman and subscribe. Share kayo sa Facebook. Papost ko Pharmacy students dyan. Okay, 1,000 man lang. Ilan yung pharmacy? Try ka sa atin. Wala pang 300. I-refer ko sa kaibigan ko sa Hanggang 4 year po. Hmm? Hanggang 4 year po yun yung walang trip. Wala pang 300. Fourth year natin ay 330. Okay lang yan. Okay, last problem. Kaya mo na yung last problem. Ito na talaga. Parang pareho lang. Carbonated bicarbonate. gusto ko rin siya sa residual. Ang residual. Mas meron na pa.
Okay. Okay, sodium bar. Sasabihin ko, tagatinda lang ng yogurt. Okay. Vol PP. Vol MO. PP natin is 20 ml. MO natin is 50 minus 20. So 30 ml ang ating MO. Our mixture is carbonate and bicarbonate. So carbonate is PP only. Huh? Wala? And bicarbonate is MO minus PP. Times 2. Okay. So, sodium carbonate. Concentration ng hydrochloric is 0.2. Carbonate is PP only, 20 times 2. Over 1,000 times 1 sodium carbonate, hydrochloric acid. 2 hydrochloric acid is 1 sodium carbonate over 0.1. M equals 0.2 times 40. 40 divided by 1,000 divided by 2 divided by 0.1. 0.04. Then the other one. Ooh-wee. Bicarbonate. 0.2 times 30 minus 20 over 1,000. Okay, 1:1. Then 0.1. Nacho. Mali. CH3. Anyway. Kasi sa carbonate lang naman. Tama po ba yung sa na calculate the concentration of carbonate po? Ang nasa Balta nyo na lang. ano pong charge? 2 din po ang 2 pa rin yan. Carbonate is still 2. kahit po may sodium. Tama. Sodium carbonate. Dito yan. Kasi bigay yun para molarity times volume. Itong volume is Din po sa ratio, 2 po ang HCl times volume ng PP. o yung sodium carbonate. Volume ng PP. 2 ang HL. Kasi Balance. Kasi nga, sa carbonate lang naman, 1:2. plus carbon dioxide plus water. Carbonate. Sabi ni Sir. So, basta makita ko na 1:2 na lang siya. Sa carbonate. Basta yan 8 to 1. Sodium ay carbonate ay H. H2O. Yan. Ano ko balance online? Diretso lang internet.
Ay, hindi. Kasi buo. Sodium carbonate. Pero buo kasi. Hanggang matapos yung ano. Pero hanggang bicarbonate dapat yan. Wala. Bibigay ko na lang yung balance. Pero yun ay 2 is to 1. 2 hydrochloric, 1 Ha? Sa exam po meron. Di ba lagi ko naman binibigyan sa balance chemical equation? Kahit kanina. Ay, na-offer siya dun sa Okay. May tanong po ba? Maliwanag pa? Uwi na? Siya uwi na. Uwi. Ang lalabas dito ay... Ha? Shout out daw. Kita naman ni sir.